MJ, ito naman ang master initiator from the South. Walang iba kundi ang entertainment editor ng Abante, si June Lani. Alam mo, dating-dating ang pag-interview sa akin. Dapat. June ako na mag-intro. Ito na ang jet setter reporter. June Lanin! Fresh from Paris. Pero yan, good afternoon. Medyo nauubos ako ang mga press. Pagpalo pa na ako sa magtatanong, biglang ako direct tanong, natakot, direct Lauren. Kaya nila totoo na hindi na sila makakalabas. Pero yung kanina, exciting talaga, ang dami talaga nangangarap up to now. Kahit ano bang sabihin mo, kahit ano bang issue about PBB, ang dami ka, ano masasabi mo, Direct Lauren, na talagang bukso-bukso at dagsa-dagsa yung mga nag-audition. Plus, ginagamit pa kayo sa mga panloloko, di ba? Yung mga paid auditions, mga sinisingil, pinagbabayad. Pero yun nga, PBB kasi is PBB talaga. June, thank you. And Ginandahan ko din kasi baka di ako makalabas. Hindi ka talaga makakalabas. Ikaw ang nagtagumpay, ikaw na. May apat pa po akong lagamit. Thank you, June. Well, unang-una, salamat na banggit mo yun. Huwag po kayo maniniwala kung there's somebody asking na, mag-line up kayo dito, mag-ganito kayo, mag-bayad kayo ganito, mag-audition kayo. Kasi may mga narinig kami talagang indecent yung mga ibang pinagagawa sa amin. Never po kami nagpaganon. It's always either there's an official announcement, it's either on ground, or it's a digital official platform. So, salamat for reminding everybody. Salamat din doon sa lahat na nagpunta dahil yung hindi pa ako natatawagan, final casting na kami, final casting na po kami, so hindi pa ako kayo tawagan, malamang at kami kayo nasama doon sa casting. At natutuwa kami talaga na hanggang ngayon nasa kamalayan tayo ng I think na ingrained sa kanila yung importance na PBB is not just a show. Okay? Sinasabi nila, sa mga lumapit sa amin, gusto namin mabago yung buhay namin. Not only because gusto nila maging artista, pero they feel there's something na mabubuo sa kanila or may maitutulong yung programa para bumuti pagkatao nila. So yun lang in itself is already such a big encouragement for the team and for ABS-CBN na ituloy talaga itong programa ito. And ano pa to, medyo mahaba-haba pang panahon ang mangyayari na kasama natin ang Big Brother sa ABS-CBN. Yeah, so nice. Pero yun nga, yung sinabi nyo, no? Pero very alarming na kung ano-ano yung pinapagawa. Sa example. Meron kasi Ano yung pinaka-narinig nyo? May mga nakabalita na, well, hindi lang naman to sa Big Brother, no? Ginagamit din yung pangalan ng mga direktor na minsan i-message sila. Nangyari ko sa akin parang identity theft. Kinuha yung pangalan ko, I don't know how. Minessage ilan sa mga artista namin o minessage ang ibang tao at sinasabi, may casting pero they ito. Or sa Big Brother ito, ganito. So, isang nagpag-excited ka, baguhan ka, bagito ka, and you're really very eager to ano. Kahit hindi mo nakikita yung kausap mo, parang kung ano-ano na pinagagawa sa'yo, hindi mo alam, yun napasubo ka na. So, mag-iingat po sila sa mga ganyan klaseng modus operandi. Now, I understand kung bakit kausap ko si Bix at saka si MJ, no? Aman ako, pinag-audition niya raw sila. Medyo na-alarm sila. Kasi pinagdadala sila ng ng panty and so, natakot sila. Natakot sila kasi baka hindi raw ipahubad. Willing naman sila hubad. Pero sa mga host, di ba? Well, yung host talaga siya. Pero eto sa mga host, yung mga narinig yung ganyan, kayo, anong pwede, si Direct Warning, kayo, anong pwede niyong magawa para mapaalalahanan ng public? Lalo na, syempre, si Mene, siya may show Mene. Public na fake yung pan. Ako in my own little way. Pag kunwari, meron ko mga parang more shows sa ibang lugar, sinasabi ko talaga na careful kayo sa mga modus ng iba na talaga nagpapabayad din, walang bayad na commission. And talaga in my own little way, kaysa posting din, kasi kami naman, automatic naman kami mga housemates kasi kami nga ang pamilya ni Kuya. So, kanang in our own little way, meron kami mga ganun na mga
sa sarili mo. Ikaw, alala ko. Yeah, Robbie. Same, and also maliban sa paggamit ng platform para makatulong. I guess, constant reminder to everyone lang na hindi ko rin papabayad ng ABS-CBN when it comes to all the auditions. Kasi, wala talaga walang bayad po mag-audition. Lahat po na to talagang part of in the service of the Filipino worldwide. Yeah, singin ko lang ako sila. Alam mo, nung dati, bumbo ko. So, yung mo talagang super mga kaibigan niya sa showbiz, even the entertainment press. Ang dami nag-support sa'yo. Salamat. Maraming salamat po. Jun, boto kami pa kay Melay noon. Si Jason Pino. Pinota rin naman Hindi, yun. wala akong loob. Hindi, available ang load niya sa akin. Sorry. Pero you're my favorite. Alam mo? Oh. Ayaw mo magpapaplastic. Uy, grabe ba, sir? Kasi, hindi talaga kasi hindi mo ako naman kasabay mo. O kasi si Pix ang nagtulong sa akin, huwag mo yung iboto. At Bianca, siyempre si Bianca may bagong show dito eh. Sa TFC, RGY. Yes, thank you so much. Yes, oo, sa TFC. Sa lahat ng ating mga kabayan abroad, yes. Nag-guest na si Robbie at si Jalay. Nag-guest na si Edchong at si Alexa at si Kim, hopefully. Siguro ang simple lang para dun sa mga makakita ng post, kunyari online, tapos may audition daw or may go-see daw. Kapag hindi kayo sure, i-check niyo muna dun sa official account. And usually naman yung official account, makakita kayo ng blue na check. At kung hindi pa rin, mas magtanong kayo sa ibang tao kasi kung meron ng pinapagawa na something na which hindi maganda, pag tinanong mo yun sa ibang tao, makakatulong sila na, hindi ka totoo, fake. Yes. Responsible. Saka check yung mga television sets, di ba? Di ba? Ano naman, may commercial palagi. Kasi kahit anong mangyayari, may ABS-CBN pa rin. Yeah, tama yan. May ABS-CBN. Meron. Uy, Robbie. Ganyan natin bukas yan. Robbie! Sumagot lang naman siya doon sa legit na mga kuha. Di ba? Talagang sino. Alexa, ikaw na. Okay, nung si Director. At least ikaw magiging pinaka-controversial. Sabi nga ito, si Enchong. Tapusin na po natin yung sasagot ni Robbie. Okay na po. Opo. At least alam nila na ito na yung pag-uusapan. Kung kumakalat na sa social media, pinalagaan ang aktor na nagsabing wala sa media. Wala po pinaparinda. Nasagot ko na po yung gano'n. Sino po ba to? Sino po? Uy, wala ako. Narinig ko lang yan, no? Kanina narinig ko kayo nag-uusap doon. Oo. Alexa, yeah. Para po sa akin, Sa mga fake, sa mga fake. siguro lalo na po sa mga kabataan ngayon who might not know how the audition process works. You can check nga po sa mga social media accounts ng mga Big Brother or ABS-CBN. Yun po yung pinaka-best way para malaman kung legit or real o fake ba yun. Jun! Kasi si, yung story mo, kung hindi naka-livestream daw, bawiin ko din yung sinabi ko, hindi maganda siya mag-interview. Hindi ko maganda, ano naman magagawa? Pero eto, kasi kaya sabi mo, gusto mo rin mag-guest si Alexa, di ba? Sa show mo. O, ano gusto mo tanong sa kanya? As a breast exam. Tignan ko kung Sa PIG. Kailangan ba niyang sagutin lang hindi? Kasi alam niya naman din ang gusto niya. Alam mo, malay mo, dito sa press ko ng PBB, nagaling naman siya dito sa PBB, at talagang mukhang dito naman sila na-develop. So, Ay! baby girl. Uy, kailangan mo pakatotoo ka, di ba? Eto, kailangan totoo sa Pulang-pula sa Alexa. Mahal ka namin, Alexa. We're behind you all the way. Oo, tama. Alam mo, pati yung mga langaw, nag-aabang. Talagang ikot sila ng ikot sa Hindi, gusto lang malaman na lahat ng tao kasi happy kami for you. So what can you say? Kayo na ba? Ate, Naku, bawal nagsinungaling. Nandito si Kuya. what we choose to show, it's very real. Ay, okay na yun. Yeah. So, di ba, Up parang... to an interpretation. So, may Up to napapansin you to niya. decide. May napapansin niya kasi ano,
nung press ko nga natin dyan sa Coffee. So, Coffee Project pala ni Coffee. Ibang klase yung ano yung dalawa. Habang nagpe-press ko si Darren, Pero, ibang klase. you know what I think? Interesting yung pinag-usapan kasi isa sa mga, di ba, ang Gen 11 ang audition natin, youngest is 16. So medyo mas Gen Z generation talaga. Parang hindi na uso yung mga labels. Nung panahon ko kasi, uso pa yung mga proper ligawan, tapos magtatanong labels. So yung mga kailangan natin is Important siya din yun. edition. So, ano na label To nyo? avoid confusion. Okay, Ano first, label nyo? Sabi nyo, Ginano ko na. gagawa ko ng sariling label. Getting there. My own label. On the way. At On the ikat way po na. tayo next year ulit. Yan. So, Sabihin nila. one step at a time. Pinapahirapan ko po muna. Ay, sabi ko, oh, worth it. Good soldier. Okay. Oh. At sabihin ng isa't isa, big winner sila. Dapat po. Ikaw talaga ang babaeng Pilipinas. He has to work for it. Pero, ang bongga ng ang PBB, ang dami nagkakatuluyan talaga, di ba? Si Belen naman, at saka si Jason. Goals po natin sana si Ate Mel. So, Goals nila. ang goal ng dalawa is magkatuluyan like Melay and Yes. Jason. Oh. Yan Hopefully, For the record, Yay! Nice. Yan, ang bongga ng sagot mo, hindi ka nakakatagalit, tatakas na ako. Salamat Thank you, po. Aaron. Aaron, mas magaling ka naman talaga kay MJ. Magpakalat ko na. At para sa next housemates na papasok, Sir Jun Lalim, pasok ka na. Binibigyan ko po ng 2 points ko yun, June. Aaron! Thank you, June. Sir Jun, salamat. Thank you. Ito, Mag-edit pa. beauty queen mother ng mga abogante, walang iba ko Diyos Abigail Cruz of Inquirer. Hindi ko na sana magtanong kasi may baalala yung day after July. Anyway, so yun nga. Kasi di ba sinasabi din guys ng mga tao na scripted daw yung PBB. Tapos is it true na when you come in, sasabihin sa'yo, ikaw maging mean girl daw. Hindi, uy! Okay, tapos another one is that also, syempre, before you come in, you parang nire-ready nyo na yung sarili nyo on how you will present kasi sa public. Nag-iiba ba siya when you go in? Tapos, so, yun nga, pointers para dun sa mga papasok ng house. Nakita ko lang, isang yung cheese at saka itong pointers kung paano maganda i-present yung sarili mo in public. Or conscious ba kayo dito when you go inside? Okay, let's do the first question. Yung sa una na, so every year talaga, pag nag-audition pa lang, sinasabi na scripted na, meron mga pelina, bakit nagpapa-audition pa, meron naman talaga. That is not true. Has never been true. Any season, talagang dumadaan sa audition lahat ng nakita nyo sa loob ng bahay. Except for celebrity edition kasi ibang proseso yon. And then dun sa sasabihan ka na parang, oh, mean girl ka, ganyan. Walang ganon at all, walang instructions. Ugali mo talaga yun. Ako sa'yo, hindi kasi ako sinabi na kaya. Sinabi na wala din na beautiful girl daw. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi kasi sa batch namin, yung kaibigan namin din si Princess, hindi naman niya ini-expect din. Alam naman niya na nag-audition sa pero nagalit siya bakit daw sa loob ng bahay ni Kuya. Parang, English is Bisaya. Sabi niya parang pinilalaruan daw kami. Sabi niya, so nag-forced eviction, voluntary eviction siya sa sarili niya, na-realize niya. So, wala talaga kung ano yung ugali mo talaga. Kung ano yung ugali mo, makikita mo rin parang, ganito pala ako pag may mga problema, pag may pressure. Makikilala mo din ang sarili mo dito, sa loob ng bahay. Pwede ba tigil? Yes, Alexa. Parang sabi kasi B. Ay, ikaw ba ito? Hindi, walang sinasabing gano'n. I think ang interesting din sa Big Brother lagi, and sinabi na ito ni Direk Lauren kanina, pwedeng may mag-audition na kala mo lakas ng dating, ganito, ganyan, matapang, pero pag na-mix na dun sa ibang tao, biglang medyo mas tipiklong, medyo ano talaga yun, nag-iiba, so you can't tell. But short answer is no, never sinasabihin ng isang housemate na parang, oh, tama ito. Ikaw, kabit wala. Ikaw, walang problema. And yung influence. I have to agree kasi naalala ko nung pumasok nila medyo may konting inis. Actually, hindi konting inis. Medyo inis ako nung time na yung pumasok ako. So,
hindi mo rin talaga siya mapipigilan. Totoo yung sinabi nila, lalabas at lalabas yung tuloy mo, guys. No matter how much you filter yourself, after 2 or 3 days, yun na. Kasi totoo yun magiging tahanan mo na to. Hindi lang siya bahay, magiging tahanan mo na. Yung mga housemates, unti-unti mo na ma-realize na parang kapatid ko na to, parang naging pamilya ko na sila. And then when that happens, yung ugali mo talaga lumalabas. Doon lumalabas kung ingitero ka, kung medyo insecure ka, lalabas talaga siya. Parang sa una siguro you can fake it, you can conceal it, no? Exactly. I mean, I'm sure all of you have experienced that. Yes, Put forward. put up front, nagkakuli na ako. Yes. Pero after a few days, wala mapapagod ka eh. Lalabas at lalabas. I want to answer you muna. Is it scripted? Never po siya naging scripted ng Pinoy Big Brother. Pero kasi you go through a series of auditions, maraming layers of interviews. So actually dito nga wala kaming scriptwriter. Meron po tayong story editor. Kasi never gumagawa ng script ang PBB. So yung mga story editors natin, tinatanong yung housemate, sino bang gubog sa buhay, ano ba? At yun yung ginagamit para i-presenta, tapos bahala ka na sa loob kung paano ka magre-react. So that's how PBB generally works dito sa ating tahanan. And also the pointers. Ito na sinabi ni MJ nga na kahit anong best foot forward mo, kalaunan, nawawala na bubura eh. Kasi even yung mga cameras, hindi ka na naging conscious sa kanila. Nagiging parte na siya ng every single life mo. Tapos, kasi nagpupura eh. Minsan, napapagod ka na magdamit, di ba? Mag-swimsuit sa loob, maligo, Tsaka ayaw maganda ng damit, maganda ng damit. Minsan, pinapagit yung mga unang araw, nag-makeup ka pa. Yeah. Tapos mga succeeding days, sasabihin ni Kuya, uy, gusto ko lang i-remind kayo TV show pa rin to Ginaganon So, ko. yun. Oo. Ikaw, ilang beses ka sinabihan na mag-makeup ka? Araw-araw. Napapanood kayo ha, sikat mo naman. Kasi mukha na talagang buwan. So, talagang, siguro iniisip nila siguro na scripted dahil may mga papel. Siguro, yung alam ko naman yung mga tao kung makaisip sila na dahil may script yun. Yung mga theory nila na wala naman ito, wala doon. Pero hindi yun. Ilalagay kasi nila sa papel yung mga task. Yung mga task ngayon ang parang magsisilbing script para ma-trigger yung emosyon ng tipo. Emosyon ng housemate kung saan siya dadalhin doon sa emosyon niya. So yun ang hindi talaga scripted dito. Kung scripted kami ni Jesus, makatalaw ba kami anak? Gano'n, nagdama-drama kami. Kaya na yung scripted pa rin pala. Ipapangalan mo Stella Melas ka na. Ayaw po, I really agree po na hindi po siya scripted. Actually, nung batch po namin, kagaya po ng sabi na you wanna try to portray a certain persona. Ganun po yung ginawa ko. Sabi ko, gusto ko maging... Because I am a strong independent woman, gusto ko ipakita yun na strong ako. Ay wala, iyak nang iyak sa loob. So parang magiging vulnerable ka rin po talaga. Parang lalabas talaga yung all sides of you sa loob ng bahay. Maybe because you're triggered or because yun yung totoong nararamdaman mo. And during the first few weeks of me inside, nalaman ko po paglabas na ang daming may ayaw sa akin kasi hindi nila maintindihan yung personality ko. Tapos, as the days went by, yun po, lumabas talaga yung totoong ako na si Alexa na totoo. Tapos, doon po talaga ikaw makikilala ng mga tao. So, imposible po talaga maging fake. As a matter of fact, bago po ako pumasok, Ma'am Cory asked me, as a celebrity edition, na, Alexa, this is make or break for you. Are you willing to risk it? Kasi pwedeng mahalin ka o pwedeng ayaw ka ng tao. So, kumpiyansa mo na lang po sa sarili mo kung mabait kaya akong tao. Kaya ko kayo magpanggap ng 2 buwan. Yun po yung magiging tool mo talaga to get on every day. Dapat sa inyo guys, like Alexa, meron ba kayong pointers on how to best present oneself as a housemate pag nasa loob na? I think mahirap kasi yung pagpapasok ka as a housemate tapos iisipin mo, how do I best present myself? Parang it's kind of hard. Although pinapakilala namin ang bawat housemate na may moniker na or parang may tag tulad na ginawa natin dito, hindi naman yun nagde-describe ng kabuuan
ng housemate na yun kasi ang dami pang pwedeng mangyari. And no matter how many interviews yung gawin sa'yo bago ka pumasok ng bahay, kapag naharap ka sa isang task, kapag bigla kang na-in-love sa loob, kapag na-stress ka, kapag na-trigger yung anxiety mo or whatever it is, meron at merong bago na nalalabas. Kasi nga, no one has ever been in that situation na maging housemate until you become housemate. Nobody knows what it feels like. So, there's something in that person na lalabas at lalabas. So, no need to present kasi yun na yun. As is. Thank you guys. Thank you so much.